Yeah. Hi! Hello! Kamusta po kayong lahat? Welcome to another episode of Retironaryo. Ako po si Mimi. Jarvis. At nandito na naman tayo sa isang learning moment. And for today's video, ano ang ating itatampok para sa kanilang lahat? Isa na namang retirement plan ng isang OFW. Actually, madami tayong subscribers na OFWs. So, ni-request niya sa atin na kung pwedeng gawa natin siya ng case study. Pero medyo kakaiba tong OFW na to kasi meron siya ng time limit sa kanyang sarili na dapat 4 years na lang siya magtatrabaho as an OFW tapos babalik na siya ng Pilipinas. So, nabanggit ba niya bakit may time limit siya? Yung contract ba niya mag-e-end na after 4 years? Hindi natin alam. Ayaw na niya talagang magstay abroad? Hindi ko sigurado kasi siguro sa isang reason ay mayroon kasi siyang pamilya eh. So gusto niya siguro makasama niya na yung mga pamilya niya. Simulan na natin. Mag-disclaimer muna tayo. So as usual, kami po ni Jarvis ay nagpe-present ng information for educational purposes only. Of course, lahat po ng information na mababanggit dito sa case study na to ay based doon din sa information na binigay sa atin ng ating subscriber. So lagi po, every time na merong kaming case study, sinasabi namin sa kanila na they have the option to follow or reject the recommendation. Anyway, hindi naman tayo, ang relationship natin, hindi naman talaga financial advisor and client eh. Kumbaga, kung ano lang to, parang pahapyaw na what would look like for them. So, because of this, Retironaryo will not be liable for any outcome of the decision that they will make. Okay, isa pang intro natin. Nung ginawa natin to ay nung April pa. Medyo may dated na siya. Ngayon lang natin na tutukan para i-share sa kanila. Plus, nagkaroon din ako ng online education on being a registered financial planner. So, nung ginawa ko ito, hindi ka pa wala ka pa sa course na yon. Wala pa sa course na so, yon. Kumbaga ngayon na may alam ka na, baka na iba na ang iyong advice. Or siguro, ganun pa rin. Kaya lang siguro yung medyo mas magiging detail na siya. Okay, but like I said, gagawin mo lang yan sa mga talagang kliyente mo na nangihingi talaga sila ng professional advice. So, TIFO lang tong OFW dapat to. Okay. So, another note, ginamit din ni Jarvis yung Retironaryo Retirement Calculator dito sa case study na to. Okay, so introduction muna tayo, no? So, sabing ka natin bago tayo magsimula mag-invest, kailangan nabayaran o wala tayong utang sa credit card or personal loan na nagkakaroon ng interest rate na above 10%. Kasi sa investment, ang target natin minimum at least 10%. Oh. So kung meron kang binabayaran na utang na more than 10%, parang nag-aano lang yan. Nag-zero it, na offset lang. O minsan lugi ka pa dahil mas malaki ang binabayaran mo sa mga loan. Nakwento na ba natin sa kanila at pwede ko bang ikwento na wala tayong credit card at the moment? Sad ako, pero yun po yung reality na even sa amin, dahil sa meron kaming mga plans at meron kaming mga strategies na ginagawa, isa sa sinabi ng aming financial advisor ay zero credit card. So nakakaisang buwan na ba tayo walang credit card? Masama talaga ang pakiramdam ko nung una, pero hindi, actually nakaka-survive naman. Actually nakakapanibago, pero mukhang maganda naman kasi mas matututo tayong mag-stick sa budget. Okay. Back to the basics. Okay, so anyway, ang point lang doon ay kung nangyayari sa kanila yon at sinasabi natin sa kanila yon, kailangan maranasan din natin yon or naranasan na talaga natin o niraranas rin natin para hindi naman nila sabing salta lang tayo ng salita. Okay, so it is also advisable na magkaroon tayo ng emergency fund na at least 6 months at magkaroon ng mga appropriate insurances like life, accident at health. Kasi parang kung magkaroon ng aberya o aksidente or any health issues, hindi natin gagalawin yung ating ipon para sa retirement. Okay, so hindi siya magagalaw. So pwede ba natin ikwento sa kanila na medyo may element dyan na ngayon lang natin na i-set yung ating emergency fund. Meron tayong mga insurance, marami na, kumpleto na tayo. Pero yung emergency fund, dun tayo para nagkukulang. Pero ngayon, masaya ka na yung goal na yan na na rin natin.
set aside. Okay. So, ito yung information ng ating client. Sabi nga natin, siya isang OFW. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong date na siya ipinanganak, pero based just for computation purposes, ginawa ko na lang na November 15, 1979. So, siya ay 44. Sinabi lang niya na 44 years old na siya. Okay. So, tapos ikaw na lang ang na-compute. Okay, na more or less November siya. So, magbalak niya mag-retire at the age of 60. So, ibig sabihin, meron pa siyang time horizon na mag-ipon at mag-save for 15.53 years. So, ngayon, meron na siyang investment. Kaya lang, hindi naman ganun kalaki. Ang total na investment niya is nasa 80,000. Kaya yung 80,000 na yan ay naka-divide yan sa 38,000 sa Sun Life Flexi Link Mutual Fund. Ito yung VUL. Pero niya na to, in-stop niya na. So, ibig sabihin, hindi na nag-grow yung 38,000 na yan? Mag-grow pa rin yan kung nag-grow yung investment. When you say stop, hindi na siya naghuhulog? Hindi na siya naghuhulog. Tapos meron pa siyang isa sa Sun Life, yung MaxiLink Mutual Fund na 42,000. Dito, tinutuloy pa rin niya ng 2,000 pesos per month kasi meron niya ito nakalink sa insurance niya. So, ibig sabihin, ang plano niya, yung 42 na yan, lalago pa yan until age of 60. Dadami pa yan. Okay. So, ang meron din siya expected pension na makukuha sa gobyerno, parang SSS yata to, no? So, sabi niya, estimate niya is 20,000 per month at age of 60. And then, ang sabi din niya na kaya niyang mag-save at mag-invest ng 76,500 per month. Medyo malaki yan. Pero, on top of yung mga ginagastos niya, pwede pa siyang mag-set aside ng ganyang kalaking money. At on top pa doon sa 2,000 na pwede niyang ilagay doon sa Sun Life MaxiLink Mutual Fund. So, ibig sabihin, ang total na pera niya for investment is 78,500. Kaya lang, itong 76,500, good for 4 years lang to. Kasi ito lang ay kaya niyang gawin habang siya ay OFW. So, ibig sabihin, hanggang dun sa cut-off date niya na 4 years. So, after that, wala na. Ibig sabihin, pagbalik niya ng Pilipinas, hindi niya mag-guarantee na ganito pa rin kalaki yung kanyang... pwede set aside. Kanyang pwedeng kasi pag uwi niya sa Pinas, hindi natin alam kung ano magiging work niya. Pwedeng ganyan pa rin or pwedeng maliit. Okay? So, ang target goal din niya ay magkaroon ng 15 million at the age of 60. Mamaya, i-analyze natin. Din-explain ba niya sa'yo bakit yan ang magic number niya? Hindi ko na naitanong. O yung akala niya na sapat sa kanya? Pero mamaya titingnan natin kung yung 15 million na yan ay sapat ba o hindi o sobra ba. Ang desired lifestyle niya, sabi niya, is magkaroon siya ng 50,000 na monthly pera para masustain yung kanyang desired lifestyle. So, yung 50,000 na yan, kung magre-retire siya ngayon. So, ang gagawin natin later on, ipoproject natin ang value ng 50,000 na yan 15 years from now pag nag-retire na siya. Ngayon, meron din siya mga assets. Ang mga assets niya ay meron siyang 300 square meters na lote. Ang halaga nito ay nasa 5,800 per square meter or nasa 1.7 million. At meron din silang business na worth 500,000. Ngayon, sabi nga natin, ang merong special condition yung kanyang sitwasyon. 4 years na lang siyang magtatrabaho sa ibang bansa at pagbalik sa Pilipinas, maghahanap siya ng local job. Ito ngayon yung mga assumptions natin. Ito yung ginawa natin to last time dun sa isa nating retirement plan. Ang sabi natin, kailangan nating mag-assume muna kung ano ang inflation rate, kung saan siya magre-retire. So, base dito sa link na yan, sa Pilipinas, kung siya ang magre-retire doon, merong inflation rate na average for the past 20 years na 3.84. So, yan din ang gagamitin mo? Yan din natin ang gagamitin natin. So, tandaan nyo, may inflation rate na 3.84, yan ang gagamitin natin para i-project yung kanyang desired lifestyle at the age of 60. Yung isa pang assumption na kailangan natin ay kailangan natin i-determine yung safe withdrawal rate niya. What is safe withdrawal rate doon sa mga ano lang sa atin? In a nutshell. Okay, ang safe withdrawal rate, ito yung rate na pwede mong i-withdraw sa iyong retirement fund na masisigurado na maglalast yung pera mo for a certain number of years. So, is rate in terms of like physical peso number? So, halimbawa, meron siyang 15 million ang pera niya. Ang safe withdrawal rate niya
is ibabase natin dito sa table. Ibabase nyo kung ano ang kanyang age at ibabase nyo kung gaano pa katagal ang kanyang ibubuhay. Okay? So, ang nilagay natin dito, siya ay magre-retire at the age of 60 at ine-expect niya na mabubuhay pa siya ng for additional 35 years old, 95 years old. Yun ang kanya. Dapat ma-stretch niya yung pera niya up to 95 years old. Base dito sa table na to, meron siyang safe withdrawal rate na 3.6%. Ibig sabihin yan, 3.6% lang ang kukunin niya doon budget niya sa pool of money niya. Oo, na ang ano dito, ang guarantee, ang 90% based dito sa study na to, 90% ang probability na by the time na 95 years old siya, meron pa rin siyang pera. Masyado siya optimistic, ano? Dahil? Na mabubuhay pa siya hanggang 95. Ay, ibabase mo kasi yan sa history ng iyong family. Kung long, Pero kung gusto nyo maintindihan pa tong safe withdrawal rate, meron akong link na nandyan sa baba. Pero bago tayo pumunta doon sa link, ang assumption din dito, i-invest niya yung pera niya sa 50% equity at 50% bond. What does that mean? Ano ibig sabihin? Yung 50% bond, ito yung gagamitin niya for the first few years na nag-retire siya. Kasi ang bond kasi hindi naman masyadong affected yan ng price fluctuation. Pero yung 50% i-invest yan sa equity or yung mga stocks. Na ang assumption dyan, habang inuubos mo yung pera mo sa bond, yung 50% naman ay nag-grow pa siya. So ito yung link sa baba para maintindihan nyo o ma-appreciate nyo ano ibig sabihin ng safe withdrawal rate. Kasi dito sa Pilipinas kasi hindi ginagamit yung safe withdrawal rate. Ang assumption nila dito palagi ay pag nag-retire ka, ilalagay mo sa money market na nag-earn lang ng 2% per year. Ito na. Okay. Ito na yung details. So, okay. OFW, makinig ka. So, ang sabi niya, ang desired lifestyle niya o yung cost of living at retirement is 50,000 pesos per month. Okay, medyo maluwag-luwag yan sa ngayon. Medyo okay pa rin yan, pero hindi yan medyo luxury ang lifestyle dyan. So, kumbaga, tamang-tama lang yan, So, ang gagawin natin dito sa 50,000 na to, ipo-project natin ano ang halaga nito pag siya ay nag-retire na. Okay, from there, malalaman natin kung magkano ang kailangan niyang ipunin. Okay. So, base dito sa ating computation, kung siya ay 44 years na ngayon, 44 years old, okay, that's or the 45, age. okay, at balak niyang mag-retire ng 60, meron pa siyang 15.53 years. Kung may inflation rate na 3.84, ang 50,000 ay magiging 89,000 na per year, per month. So, which is equivalent to 1.1 million. Okay. So, ang sabi din niya ay makakakuha siya ng 20,000 na monthly sa SSS. So, ibig sabihin, kung ililess natin dyan, ililess o idadagdag? Ililess niya. Kasi, ibig sabihin, ang kulang na lang niya is 69,000. Okay, kasi may available nga na 20K. So, ibig sabihin, yung 69,781, yun yung kailangan niyang pag-ipunan. So, ang gagawin natin, i-convert natin yan into yearly. At 60 years old. At 60 years old. So, i-convert natin yan, times 12 natin yan, magiging 837,381. Yan ang kailangan niya sa first year ng retirement niya. So, paano natin kukunin yung fund na kailangan niya? Ang gagawin lang natin, yung 837,381, i-divide lang natin yan ng safe withdrawal rate niya na 3.6. So, ibig sabihin, at retirement, dapat meron siyang 23.26 million. At medyo kapos. Kasi sabi niya sa simula, I hope by age of may 15 million ako. So, now, again, nakita natin yung needs and wants and yung magic number na akala natin, hindi pala yun. Hindi pala yun sapat. Laging kailangan natin gawin to exercise na to para malaman natin yung shortfall. Ano ba talaga ang maganda? Ikaw ba nagawa na ba natin to para sa sarili natin? Siyempre. Okay, tutuloy natin. Gusto ko lang i-make sure. So, ituloy natin. So, tingnan natin yung personal retirement goal niya. So, magkano yun? 23 less 15. Medyo malaki yun. Almost 8 million. Okay. So, 8 million short siya. Pero tingnan natin, kung balak niya, o kung ang target niya is 15 million at age 60, ano ang ibig sabihin nito? Anong klaseng lifestyle ang meron siya kung ito lang ang pera niya? Okay. So, realistically, yung gusto mo na 69K, maaring mabago yun. Okay. So, halimbawa, 15 million ang pera mo at age of 60. So, kung meron kang safe withdrawal rate na 3.6, ibig sabihin, ang first budget mo for the first year is 540,000. Half a million. Which is equivalent to 45,000 per month. Hindi naman masyadong malayo dun sa 50. Pero tingnan mo mamaya. Tingnan mo pero natin. Ano magiging effect talaga? So, 45,000 peso
pesos monthly ang iyong budget, since makakakuha ka ng 20,000, so ibig sabihin, may available siya na meron kang 65,000. Which is short pa rin doon sa 69. Okay. Ngayon, tong 65,000 na to, ito ang pera mo at the age of 60. Ang gagawin natin, kukunin natin yung present value niya. So kung meron tayong inflation rate na 3.84%, ibig sabihin, ang value lang ng 65,000 is 36,000. Eh kung ang gusto niyang lifestyle is 50, kapos pa rin siya ng mga 50. Siya. So ibig sabihin, 14K. 36,000 lang ang lifestyle na masusustain ng iyong 15 doon sa goal million. niya na 15. Yeah. Okay, malinaw. Ako, naliliwanag ako. So sana malinaw para sa lahat, ano? At kung nalilito pa rin kayo, rewind yung video. So, tapos ang balik sa ang isa present. lang sa gusto nating i-stress dito, mahalaga na ang inyong goal ay dapat may basihan. Hindi po pwedeng nagsabi, okay na sa akin ng 10 million, mabubuhay. Hindi. O kaya yung siniisip mo, o yung 20K ko, habang ako nagre-retire, okay na sa akin yun. Baka mamaya 5K na lang ang halaga ng 20K mo in the future. So ano ba mabibili ng 5K mo? So dapat consider natin yung inflation rate at kung gaano pa katagal. Meron ba tayong video na nagko-compute niya? Yung mga simple calculation, mga sinasabi mo na ganyan? Meron tayong retirement calculator video. No? Okay, so tuloy lang natin. No? Ito, pag-uusapan natin kung saan ngayon siya naka-invest. Okay? Past performance of the funds where you are invested. So sabi niya nag-invest siya sa Sun Life MaxiLink at Sun Life FlexiLink. Itong dalawang fund na to, halos pareho lang ang kanyang performance. So i-highlight lang natin na to. No? So tingnan natin to. So itong column na to, ito yung performance ng Sun Life at nandito din kung saan naka-invest yung fund na yan. So basahin niyo na lang yan, ano? Kung titingnan natin kung kailan kinunsib ang mga funds na to, for example, itong Sun Life MaxiLink Philippine Equity Fund, 23 years old na to, medyo matanda na. So kung kukumputin natin yung compound annual growth rate niya, yung ini-increase yearly na nagko-compound, 6.1. Hindi na masama yan, medyo maganda yan, ano? Ano ba yung laging target mo between 10 to 50%? Kaya lang, sa akin, sa standard ko, medyo mababa yan. Itong Sun Life FlexiLink Equity Fund naman, ay nasa 6.68% ang kanyang compound annual growth. Medyo okay ng konti. Medyo matanda na rin to, almost 20 years old na to. No? Yan yung since inception. Pero tingnan natin yung for the past 5 years at 5-10 years. No. For the past 5 years, bumaba negative ang parehong fund. 4.02 yung MaxiLink at yung FlexiLink ay negative 5.2%. Kung titingnan naman natin yung past 10 years, negative pa rin, pero hindi naman ganun kasama. So, ibig sabihin, kung titingnan natin itong ang fund na to, maganda tong fund na to kung talagang long term. Pero kung hahawakan nyo lang to ng 5 years or less, hindi pa ganun ka medyo hindi natin sigurado kung saan papunta to. So, as a financial advisor, what do you do kung ganito ang performance ng mga funds? Will you recommend na lumipat sila ng ibang fund? Maghahanap ako ng ibang fund. Okay. So, sa ngayon kasi ang Philippine stocks ay medyo volatile siya masyado, no? Kasi nakadepende yan sa performance ng president, nakadepende yan sa performance ng economy, ang peace and order situation. Nakadepende din yan sa performance ng mundo. Okay? Kasi nakaka-apekto lahat. Kung may recession ba? Kung titingnan natin yan, you will notice that the performance of the two funds was better over a longer period of time. Yung 20 years ang pinag-uusapan. Pag shorter period, medyo hindi maganda. So, ang tanong nila siguro, ano naman ang kinalaman yan sa pinag-uusapan Kung natin? titingnan natin, ito ay graph ng PSEI, Philippine Stocks Exchange Index. Kung mapapansin nyo, from the time ni Arroyo nung 2001, medyo pataas ang PSEI. Maganda ang performance ni Arroyo. Pero mas maganda ang naging performance ng PSEI nung panahon ni Benigno Aquino III. Pero pagdating ni Duterte, medyo bumagsak. Panahon ni Bongbong Marcos, medyo stable siya. Stabilizing. Okay? Hindi naman masyadong kalakihan ang tinaas, pero at least hindi bumaba. Hindi bumaba. The question nga is, how does this information affect them in choosing
the funds. Ang pinapakita lang natin dito na ang PSEI o kung saan naka-invest ang Sun Life ay medyo volatile. Kung gusto niyo mag-invest dito, dapat at least 10 years or more. Dahil kung less than 5 years lang, nakita natin yung makikita performance. niyo yung performance na medyo alanganin. Hindi natin sigurado kung ano talaga ang magiging mangyayari pag sa short run. Pero long run, medyo maganda. Okay, so kung kayo ay merong mga investment na sa Sun Life at kung ano-ano pa mga insurances or mga kung saan sina-invest na sa Sun Life yung pera ninyo, speak to their financial advisors right now. Para maliintindihan man lang nila kung ano na nangyayari sa pera nila. Pero alam mo, ang problema ng financial advisors, hindi din nila alam eh. Paano naman nasabi yan? Madami sa kanila na hindi nila naiintindihan ito. Nagre-recommend lang sila na sila mismo ay walang investment at walang experience para lang makabenta. Okay, dapat meron kayong experience. Pero meron din namang alam nila kung ano yung sinasabi nila. Ikaw naman. Pero ang sinasabi ko, dapat kilalanin nyo ang inyong financial advisor, alamin nyo kung sila ba mismo ay merong investment. Dahil kung wala... At kung naiintindihan nila itong mga ganito. Dahil kung wala silang investment, paano ako maniniwala sa kanila na tama yung binibigay nilang payo kung sila mismo ay walang investment. So, ibig sabihin, pag naghahanap kayo ng financial advisor, hindi lang enough yung binagbebenta sila ng insurance. Kailangan walk the talk. Hindi lang yon. Kailangan naka-tie in yung binibenta nila sa inyo sa financial goals ninyo. Hindi lang basta kailangan nyo ng educational plan o kailangan nyo ng life plan. Pero walang connect. So, ngayon lang din namin yan na experience at naiintindihan. That's why it is really our advocacy to also help others. Kasi medyo na-enlighten na rin tayo. Diba? Okay. So, sabi so makaka-benefit din si OFW dyan kasi nung time na binili niya yung kanyang Sun Life na funds, hindi natin alam kung anong motivation niya noon. So, this also helps OFW. Diba? Okay. So the future performance of the funds would be greatly affected by the future performance of the Philippine economy. For projection purposes, I would assume a 4% compound annual growth rate for both Sun Life MaxiLink and FlexiLink invested in the equity fund for the next 15 years. So medyo conservative na lang ginawa ang 4%. Ayokong gawing 6% kasi medyo hindi ako confident na kaya ng 6%. Yung current investment portfolio and potential return ay ang i-discuss natin sa susunod na mga slide. In this analysis, your investment in the house and lot and the business will not be considered. So bakit? Ba't hindi na natin sinama yan? Ibang usapan na kasi yan. Medyo na yan eh. Masyado ng detailed, John. And like I said, hindi kami ang financial planner ni OFW. Hindi, pero alam mo. Hindi, pero pagka ginawa mo to, kailangan kasama siya. That's the point. Isa sa mga natutunan o napag-aralan namin dito sa being a registered financial advisor, dapat i-consider to. Pero madugong proseso yan. Kasi maraming legalities yan eh. But in this rules case, around property and business. But in this case, ang pag-uusapan lang natin yung paper asset na tinatawag. Your current paper asset investment, sabi nga natin, meron siyang 38,580 sa FlexiLink at meron siyang 42,200 sa MaxiLink na balak niyang dagdagan ng 2,000 monthly until age 60. Naka-invest ito sa Philippine equities. I will present 3 options with 3 variation in each option. So, 3 options na may variation pa in each option. So, halimbawa yung first... Baka hindi kaya abutin tayo ng hanggang bukas dito. Yung variation na yan, halimbawa option 1, may variation doon kasi meron akong nilagay na ang kanyang lifestyle cost of living ay 50K, merong 40K at 30K. Kasi ang 50K baka mamaya masyadong malaki ang kanyang ipunin. Hindi niya kaya. So meron akong option na 40 at meron akong option na 30. Okay, let's go. Inano na natin kanina yung 50K na monthly, yung 50,000 pesos na cost of living ay nasa 23 million ang kanyang target. So titingnan naman natin pag 40,000 per month ang kanyang cost of living. So, ang pag 40,000, ang kanyang target ay 17.2 million. That's closer to the 15 million. Pag 30,000 naman, 11.2 million lang ang kailangan niya. Pero feeling ko masyadong mababa. So, 30,000 medyo talagang tipid na tipid ka dyan, ano? Baka naman hindi mo fini OFW na-enjoy niya yung pagiging OFW niya. Pero, just keep in mind, meron tayong 3 variations. 50K, cost of living, 40, and 30K. Note also that
dinida ko na dito yung 20,000 na per month na expected sa SSS pension. Okay, so dito na tayo sa option 1. So ang option 1 niya is maintain and continue investing in the equity funds of Sun Life. Yan nga yung sinasabi ko kanina, di ba? No. So kung itutuloy-tuloy niya yan, Yes. okay, ito ang posibleng mangyari. Okay. So sa ngayon, meron siyang 80,000 na current value ng investment niya. Ang future investment niya ay 78,500. Kasi sabi niya ay meron siyang 76,500 at meron siyang 2,000. So 78,500 ang kanyang i-invest monthly. Kung i-invest niya yan for 4 years na mag-earn ng 4% per year, ito ay magkakahalaga ng 4 million. Okay, yung pera na yan na set aside niya for 4 years na hanggang dyan na lang yung kaya niyang idagdag. So, ibig sabihin, yung total na inilabas niyang pera is 3.8. Pero kumita ng konti. Kumita siya ng mga 200,000. Okay. Yan yung option 1. Okay? So, ngayon, titingnan natin yung mga variation. So, itong 4 million na to, from 2024 to 2028, meron pa siyang 2028 hanggang 2039. Which is hanggang maging 60 siya. So, ibig sabihin, from 48 years old hanggang 59 years old. So, ano ang kailangan niyang i-produce? Okay? So, ibig sabihin, kung meron na siyang 4 million at the age of 40... Yung beyond nung kanyang... Hindi, 48. At the age of 48, kailangan pa niyang mag-invest ng 104,700 monthly, nakikita ng 4% for the next 11 years para ma-meet niya yung 23 million na kanyang Okay, ang tanong, saan huhugutin ni OFW yan sa Pilipinas? Okay, kung sa Pilipinas siya, baka hindi niya kaya yung 104. Kasi kung nasa abroad na nga siya, ang kaya niya is 78. So, isang option niya is mag-lower siya ng cost of living ng 40K. Kung 40K, ang kailangan niyang ipunin ay 67,000. Which is close to the thing na gusto niya na 70. Pero isipin mo, sa Pilipinas to. Yeah. Okay, So, kumbaga, 67. extra money niya yan ngayon yung 78 niya for the next 4 years. So, kailangan niya mag-ipon ng 67,000 per Yan month. Na yung typical na sweldo mo per month. Para ma-reach niya yung kanyang goal na 17.2 million. Kung nandun siya sa pangalawang variation, which is 40. Yung third variation natin, magda-downgrade talaga siya sa 33 or 30,000 na lifestyle. So kung yun lang ang lifestyle na niya is 30,000 lang ang kailangan niyang ipunin para makaipon siya ng 11.2 million. Yan ay kung nasa option 1 ka. Which is maintain the Sun Life. Okay. Ito ngayon ang option 2 natin. Tingnan natin ang option 2. Okay, let's see. Option 2, i-maintain niya and continue investing dun sa equity funds of Sun Life, yung 2,000, plus i-invest niya sa yung 76,500 sa ibang fund, which is kung gusto niya stay sa Sun Life, ang Sun Life ay merong tinatawag na Prosperity World Equity Index Fund. Okay, saan mo naman nakuha yung Sun Life Prosperity World Equity Index Feeder Fund? Very long Ni-research ko yan sa Sun Life. So, meron silang fund na to. Ito ay naka-invest sa World Equity Index Feeder Fund. Which is your favorite? Naka-invest ito sa, itinatrack niya itong MSCI All Country World Index. So, ibig sabihin, global ang investment mo. Mahilig ka sa feeder funds. Hindi lang sa Pilipinas naka-invest ang pera, kundi global. But still, si OFW, kailangan kausapin niya yung kanyang financial advisor kung okay ba tong Sun Life Prosperity World Index. Kung titingnan nyo yung website ng Sun Life, makikita nyo itong fact sheet ng feeder fund na to. No? So, makikita nyo yung fund na yan, for the past 3 years, medyo bata pa tong fund na to, nag-earn siya ng 35%. Yan yung sinasabi natin, na kung ang financial advisor mo ay marunong sa ganito, maide-direct ka sa tamang fund. Tama. Hindi yung basta-basta lang, sige, pili tayo dito, na hindi natin alam. Tinan mo, we didn't know na maganda ang performance nitong fund Kung na to. ang financial advisor nyo ay marunong, dapat i-consider niya yung future growth, age, yung goal, yung inflation rate, yung performance ng fund, madami. Hindi yung basta ka na lang namalengke na mamimili ka na kung anong gusto mo, no? So, yun yung makikita nyo kung ang inyong financial advisor ay magaling. Teka, paano kung may mga subscribers din tayo na nakaabang na sa'yo? At Saka gusto ka nila maging financial advisor? Saka na yan. Okay? So, ngayon, gusto ko lang idagdag, ito ang performance ng fund. Yung target fund niya, yung MSCI All Country World Index, ang performance niya is 41.59%. So, kung mapapansin nyo, mayroon siyang difference na ilan yan?
6%, okay? 6%. Bakit mas maliit ang performance nung Sun Life? Kasi siyempre, kailangan kumita ang Sun Life. So meron silang kinukuhang fee para diyan, para kumita. Which is normal lang naman. Which is normal lang. Because that's the business. Pero yung 35% per year, medyo maganda. Maganda yan. Kaya lang ito ay for the past 3 years. Kasi for the past 3 years, medyo maganda ang performance. Ngayon, ang sabi nga natin, huwag niyong pagbasihan yung short-term performance. Ang ginagawa ko palagi, tinitingnan ko yung underlying asset kung saan naka-invest. So, dinownload ko yung performance ng MSCI World, which is ang kanyang ticker symbol is ACWI. Ito yung kanyang price graph since inception. Kanyang performance since inception, okay, ito ay kinunsid on January 2012. Ang price niya noon ay 115.33. Kung ang price niya noong May 2, 2024 ay 428, ibig sabihin may compound annual growth rate siya ng 11.24. Mas maganda-ganda kaysa doon sa tinignan natin na 6%. So, mas okay to kumpara sa PSEI. Ngayon, ang gagamitin natin dito hindi 11.24 kasi ito yung performance ng fund. So, kung yan ay ipapadaanin nyo sa Sun Life, ginawa kong nagbawas ako ng hindi na 6%, 4% or 3% lang ibinawas ko. So, ibig sabihin, ginawa ko lang na 8% yung kanyang computation na compound annual growth rate. So, ano mangyayari ngayon dyan? So, itong option 2 natin, ang sabi natin, will compose of 2 investment funds. Yung first, i-retain niya yung kanyang FlexiLink na 2,000 pesos per month at yung 76,500 i-invest niya sa bagong fund. Sa bagong fund. Yung original na fund, okay, itong Sun Life, kung itutuloy-tuloy niya yan, at the age of 60, meron siyang magiging 626,000. Okay? Kung i-invest niya yung 76,500 sa Sun Life Prosperity World Equity Index Fund, magiging 22 million yan. 22.6 million. Which is close dun sa gusto niya. Na dapat na 23 million. Dun sa 50K. Ngayon, kung yan ay mag-i-invest siya ng 65K per month nang nandito sa Pilipinas. Yes, kung kaya niya yung money na yan. So, kung hindi kaya, magda-downgrade siya ng 40K na cost of living, kailangan niya is 35. Pag hindi pa rin niya kaya. 5,000. Okay. But so, still. Pero kung ikukumpara natin yan sa option 1 natin, sa option 1, ang kailangan niya is 104. Dito napababa natin sa 65K. Okay, napababa natin sa 65K yung kanyang kailangang ipunin. With the mere difference of lumipat siya ng fund. With a little bit na pinasok niya. Pero teka lang baka bago mawala sa isip ko, this is the right now. Kung si OFW ay kakausapin niya si kanyang financial advisor at ngayon na niya gagawin tong option 2 for example, nearest to this figure ang ma-achieve niya. But as of April tong data mo. But obviously now, ilang months na nakalipas. Dito sa original fund niya na Flexi, yung equity fund, kikita siya ng 626 at dito naman sa World Equity, 22 million. Kung i-combine natin yan, marireach niya na yung goal niya na 23.2 million. Ganon din sa 40K the cost of living at sa 33K cost of living. Dito, tayo ngayon sa option 3. Baka yung option 3 mas maliit sa 65 ang kanyang kailangan ipunin pag nasa Pilipinas. Tingnan natin. Ang option 3 natin, maintain and continue investing doon sa equity fund niya na 2,000 pesos. Then, instead na magsa-Sun Life siya na yung feeder fund, aalis na siya sa Sun Life. Mag-i-invest siya sa SPY. Pero this is not a saying na hindi maganda ang Sun Life. Wala kaming parang pro or against Sun Life. In fact, we have people that we know who work for Sun Life. But this is just scenarios. Ang disadvantage lang nito, you'll have to manage the investment. Kung kaya mo. So, kailangan mag-open kayo ng brokerage account, international brokerage account, at bibili kayo on a regular basis. Okay. Hindi na ito gagawin ng Sun Life para sa inyo. Kayo na mismo ang gagawa. So, yung ibig sabihin, hindi nyo nababayaran yung Sun Life ng fee pero sa inyo na mapupunta, kumbaga, yung kita. Pero yung learning, yung time, yung everything that has to do with it, sila na talaga. Kailangan meron kayong time to do this one. Pag wala, mag-Sun Life na lang. Ano ngayon tong SPY? Ito yung ito yung favorite mo. Exchange Traded Fund na nagtatrack ng S&P 500. S&P 500, ito yung top 500 companies ng USA.
So tingnan natin yung performance ng SPY. So for the past 10 years, ang performance niya is 12.82. Okay? Medyo malaki. But for projection purposes, hindi natin gagamitin yung 12.82. Ang gagamitin lang natin is 10%. Para medyo conservative at para hindi naman sila malula sa figure na makikita nila. So 10% ang gagamitin natin. So ito na ngayon ang kalalabasan yan. So again, yung Sun Life MaxiLink Equity Fund, meron siya 626 at the end of at 60 years old. Pag SPY naman, ang kailangan lang niyang ipunin pag nasa Pilipinas na ay 47K. Okay, hindi na yung 60-something. Oo, hindi na 100 for something. So, mas mababa na ngayon. So, para ma-meet niya yung kanyang 23.2 million. Ngayon, kung medyo nalalakihan pa rin siya dyan, gusto niyang 40K lang ang cost of living, 20K lang. Oh, malaking bawas. Malaking bawas. By just changing the fund, ay pwede kayong maliit lang ang ilalabas yung pera at yung return ay pareho lang. Alam mo, ang isang nakikita kong struggle ng mga Pinoy, katulad natin, yung pag nasanay na tayo sa isang something, parang takot na tayong umalis doon. Like yung ating health fund. 10 years na tayo sa ating health fund. Pero wala akong nakikitang growth dun sa health fund na yon. After 10 years, we decided to change na. Na pamura tayo, pero mas maraming benefit. Pero it took us 10 years to realize. So feeling ko, kung attached si OFW kay Sun Life, although maganda tong option 3, baka takot siyang gawin to. Tsaka ang isa pa, minsan yung mga financial advisor na yung mga kaibigan nila, ayaw nilang... baka ma-hurt yung relationship pero nila. Pero isipin nyo, ang pinag-usapan dito buhay dito nyo. Ay ang inyong retirement. Future nyo, okay. hindi future ni ng financial advisor. At kung talagang friend kayo ni financial advisor, ang kapakanan nyo dapat ang iisipin nila. Okay, i-summarize natin. Ikaw na Okay. So summary, setting a retirement fund goal is something that is not simple, as we always say, and as we now know, the amount should not be based on guess, yung parang gusto mo lang na ganun-ganun. The value is underestimated. Kung ito ay underestimated, baka hindi po sapat ang inyong funds to support your retirement. So you have to really look into factors such as your current age, your retirement age, your inflation rate, and withdrawal rate based on how long you want the fund to last. So sinasabi din natin that the type of investment funds to invest is also critical to achieve your retirement fund goal. So investing in Philippine equities is riskier as the majority of the stocks in the Philippines have local market, so growth niya is limited. So lagi nga sinasabi mo pag US medyo global, di ba? Investing in aggressive funds with proven track record is more appropriate if you have a long time horizon. Cost averaging is a good strategy if your fund is limited and only coming from your monthly salary. A good and reliable investment fund for long-term investing is the one that tracks what we always say, the S&P 500 such as SPY. Investing in SPY is investing in the top 500 companies of the USA, which are mostly global stocks. If you want to increase your return, you may want to allocate a portion of your portfolio on individual stocks. However, sabi nga ni Jarvis, you have to study how to analyze the fundamentals of companies so you would be able to select those that have higher potential of doing good in the future. Okay. So bago tayo magtapos, gusto lang ipakita ito, mas mabilis lang Ito, meron akong ginawa ditong graph ng S&P 500 since 2000. So kung mapapansin nyo, ito yung bumagsak yung S&P 500 noong year 2000 to 2002. Ito naman yung 2007 to 2009. Pero eventually, nakaka-recover siya. Ito yung time naman na nag-COVID. Ito yung time naman na nag-war in Ukraine. Pero ngayon, mataas na naman ulit. So ibig sabihin, basta long-term investor ka lang sa S&P 500 and you just keep on buying regardless kung mataas o mababa ang presyo, yung pera nyo ay malaki ang posibilidad na mag-grow talaga. Okay, so yun lang. Medyo napahaba po itong episode na to, pero it's really, really interesting at kaya kami napapahaba din dahil we really care about the people that we are trying to support. Katulad ni OFW, kasi yung 4 years niya at time is a ticking. So, kumbaga, timing tong ating episode na to para sa kanya. So, please po, I know na ang aming YouTube channel ay hindi pa ganun kalaki ang kalaguan, pero yung mga subscribers natin on Facebook lumalaki na. Baka naman po meron kayong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak o mga
ngayon sa mga fans na magiging interested sa content natin, please like, share, and subscribe to our channel. Please like and share our videos para po mas marami pa tayong information na makarating sa mas maraming tao para ma-enlighten din sila. Baka kayo na-enlighten din. Baka naisip nyo after this episode, ma-review kaya ang aking fund sa Sun Life. O kung hindi man kayo taga Sun Life, pwede nyo rin pa-review sa inyong financial advisor at tanungin nyo sila kung naiintindihan nila yung sinasabi namin na baka pag ni-redirect yung fund, mas maganda ang kita. Something like that. Medyo i-testing nyo rin sila ng konti kung talagang on track yung inyong financial goals. Yun lang. If you have a question at kung meron pa kayong gustong malaman, retironayo@gmail.com or comment po sa aming Facebook or YouTube channel. At kaming dalawa, most likely si Jarvis, ang sasagot sa inyo. At dun sa mga hindi namin nababate most recently since nagbago ang algorithm ni Facebook, hindi namin matrack kung sino yung mga bago nagsasubscribe. It doesn't mean that we don't appreciate you. We really, really appreciate you. Kaya lang hindi namin minsan makita kung sino kayo. Kaya hindi namin ma-mention. Pero any person who likes us or subscribes to us or reacts to us or comment with us, engages with us, thank you so much. So yun na lang po muna. Hopefully ay meron na naman kaming bagong content in the next coming weeks na i-share sa inyo. So hanggang sa muli, ito po si Mimi Jarvis na nagsasabing sama-sama tayong maging Retironario. Bye-bye po! Bye!